Biglang umingay ang mga kampana ng simbahan. Mas malakas at mas mabilis. Nararamdaman ko na naman yan. Parating na ang mga aswang. Sigaw ni Mira, sabay tingin sa kanyang salamin. Nakita niyang mula sa puno sa labas, may anino na mabilis na dumadapo. Ang manananggal na nakalaban nila sa bukid. Siya na naman? Hindi pa ba siya nadala sa huling palo ko? Aba, at mukhang may mga kasama pa siya ngayon. Kailangan nating magtulungan. Huwag kayong magkakamali. Wala nang atrasan. Sigaw ni Juday, sabay palo ng pamalo sa isang wakwak na mabilis umalaki. May salamin, isang contact mirror. Sa mukha'y may spray, parang bulong ng takot. Puti ang mukha, gamit ang powder ng dilim. Aswang ay nagtutunaw sa alindog niyang lihim. Habang abala si Juday sa pakikipaglaban, si Mira naman ay gamit ang kanyang compact mirror upang makita ang likod ng bawat sulok. Sinisiguradong walang aswang ang makakalapit nang hindi nila nalalaman. Hoy! May isang sigbin sa kaliwa mo, Juday! Si Lola Berta naman ay tila bagong kabisado ang orasyon mula sa libro. Mali siya, Selim. Alis dyan! Sigaw niya habang nagtatapon ng asin sa paligid at nagtataas ng kamay. Tila naglalabas ng mas malakas na enerhiya mula sa orasyon. Sa bawat bagsak ng asin at pagbigkas ng orasyon, tila humihina ang mga aswang. Ngunit hindi pa rin sapat upang matalo sila ng tuluyan. Biglang nagbago ng diskarte ang manananggal at umatras papunta sa simbahan. Tila nag-iipon ng bagong lakas. Hindi ko hahayaan na makalapit yan sa libro. Muling bumalik ang manananggal sa loob ng simbahan. Tila alam nito kung gaano kahalaga ang librong kanilang natagpuan. Pag nakuha niya ang libro, baka makuha niya ang lahat ng orasyon laban sa mga aswang. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yan. Sa loob ng simbahan, nagsimula ang pinakamatinding labanan. Si Mira, gamit ang kanyang pabango, ay sumugod at inispreyan ang mukha ng mga kasamang aswang ng manananggal. Si Lola Berta naman, patuloy sa pag-orasyon upang humina ang lakas ng kalaban. Sa loob ng simbahan, nagpatuloy ang pinakamatinding labanan ng tatlong tagapagligtas laban sa manananggal at kanyang mga kasama. Si Mira, gamit ang kanyang pabango at compact mirror, ay nagmamasid sa bawat kilos ng mga aswang. Si Lola Berta, bagamat medyo nahihirapan sa dami ng orasyon, ay hindi nagpatinag. Ang bawat pagbigkas niya ng dasal ay nagdudulot ng panghihina sa mga nilalang. Ngunit, tila lalo silang nagiging agresibo. Juday! Paluin mo na! Huwag kang mag-alala, Mira. Ako na ang bahala. Tugon ni Juday, habang binibitbit ang kanyang bakal na pamalo at isang malakas na hampas ang ibinigay sa sigbin. Ang dami nilang kasamang halimaw. Ano bang balak ng mga to? Habang abala sina Juday at Mira sa pagpuksa ng mga aswang. Si Lola Berta naman ay biglang nakaramdam ng kakaibang enerhiya sa bawat pagbigkas ng orasyon. Tila may mas malakas na pwersang lumalabas. Ngunit kailangan niyang gamitin ito ng nag-iingat. Nang humina ang mga alalay ng manananggal, siya mismo ang sumugod kay Lola Berta. Tila alam ng halimaw na nasa kanya ang susi upang mapigilan ang buong laban. Lumipad ito pababa. Tangka ang pag-agaw ng libro ng orasyon mula sa kamay ni Lola Berta. Mira! Juday! Kailangan ko ng tulong! Sigaw ni Lola Berta
habang nakipagtagisan ng lakas sa manananggal na pilit inaagaw ang libro. Napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang kasalukuyang orasyon upang mapatigil ang malakas na halimaw. Agad namang rumisponde si Mira at Juday. Si Mira, gamit ang kanyang compact mirror, ay nakaisip ng idea. Hoy, pangit! Sigaw niya sa manananggal, sabay salamin ng kanyang mukha sa nilalang. Nang makita ng manananggal ang sarili, napasigaw ito sa takot. Hindi dahil sa takot na mamatay, kundi dahil sa kanyang itsura. Napasinghal ito at tumigil sa pag-agaw ng libro. Nakakatakot. Ilayo mo sa akin yan. La, natakot sa sarili niyang muka. Hindi ako yan. Ilayo mo sa akin yan. Ako ba talaga yan? Oo nga. Ang pangit ka pala. Ngayon mo lang nalaman? Juday, ngayon na! Tumakbo si Juday at buong lakas na hinampas ng bakal na pamalo ang manananggal. Isang malakas na tunog ang narinig sa loob ng simbahan, kasabay ng pagliyab ng halimaw na tila nasusunog mula sa loob. Ay, parang sunog na lechon. Nang bumagsak ang manananggal, nagsimulang magdilim ang paligid at unti-unting natunaw ang kanyang katawan. Ang mga natitirang aswang ay biglang nagsitakbuhan palabas ng simbahan. Tila nawalan ng lakas at tapang matapos ang pagkatalo ng kanilang pinuno. Pumasok si Padre Martin sa eksena. Dala ang isang bote ng banal na tubig. Agad niyang binuhusan ang nalalabing abo ng manananggal at sabay sigaw, Mawala ka, halimaw. Hindi ka nababalik sa bayang ito. tahimik na bumalik ang katahimikan sa loob ng simbahan. Nang mapagtanto ng 3 tagapagligtas na tapos na ang laban, napabuntong hininga sila ng sabay. Grabe, akala ko hindi na tayo makakaligtas. Hindi mo ba nararamdaman? Masyado silang malakas ngayon. Iba ito sa mga nakaraang aswang. Kaya nga kailangan natin ang libro. Hindi ko pa ito kabisado ng buo, pero may mga mas malalakas pang kalaban na darating. Sa pagsikat ng araw, muling bumalik sa normal ang buhay sa San Isidro. Ang 3 tagapagligtas ay bumalik sa tindahan ni Lola Berta. Nagawa natin! At least safe na ulit ang San Isidro. Pero hindi tayo dapat makampante. Lagi tayong maging handa dahil baka may mas malalakas pang nilalang ang dumating. Tama ko, Apo. Ngunit habang magkasama tayo alam kong walang makakatalo sa atin. Sana naman next time, hindi halimaw ang kalaban natin. Baka pwede namang beauty contest. Kahit anong hamon ang dumating, kakayanin natin. Ang mga tagapagligtas ay laging handa kahit sa anong anyong dilim. Ngayon, alam nilang ligtas ang kanilang bayan. Salamat sa kanilang tapang at pagkakaisa. Wakas. Matalim ang mata, kahit saan nino ang aswang ay kita. Si Juday ang sundang, matibay ang bisig. Isang hampas lamang, puwersa'y di maatin. Si Lola Berta, ang tunay ng gubat. Ang lihim ng bawang sa aswang ay sumpa. Mira, Juday at Lola Berta, sa bawat gabi sila'y tagapagdala ng tabang, ng lakas, ng di pagsuko. Ang aswang ay takot, di magtatakbo. Sa dilim ng kagubatan, mga halakak pumipinipin.